morning mga love-love, Team Jeline. So for today ay meron kaming fellowship kasama ng aking mga sisters sa Couples for Christ at ang mga handmaids of the Lord. So ipapakilala ko sa inyo guys ang aking mga kasama. So dito sa aking left side, ayan, ang magandang dimple na si Sister Aiza Magbuhat. Kung natatandaan nyo guys, siya yung isa sa couple category. Ayan yung kabiak ni Brother Mox na nasa Mang Tomas TikTok. Yan, kung natatandaan nyo. Siya din ang aming SFC National Coordinator at ang area head ng CFC dito sa Parma, Italy. Yan, si Sister Aiza. And then doon sa likod ay si Sister Tess Magbuhat, ang aming unit leader sa Hold Parma. Hi, sis Mamita. And then ang dalawang naggagandahang household leaders, ayan, si Ma'am Shi at saka si Sister Gina Lumibaw. So ngayon guys, pupunta kami sa tatlong church. So meron kaming pilgrimage, tama? Sisters. So meron kaming pilgrimage today. So first stop namin ay sa Padua, Italy. So doon pupunta kami sa dalawang church. Isa ay ang Basilica of Saint Anthony. And then next ay ang I think Abbey of Santa Justina. Sis Aiza, tama po ba? Ayan, so isa siyang monastery nandoon sa Padua, Italy. And then after, libot-libot kami doon, lunch, ayun ang aming itinerary. And then pupunta kami ng Vicenza for another basilica, ang Basilica of Saint Mary of Mount Berico, tama po ba? Yes. Yan. So see you later guys. So magkakaroon kami ng pilgrimage doon. Mamaya magdadasal kami ng rosary headed by Sister Gina Lumibaw. So see you later guys. Bye. Bye. So ayan mga love-love, huminto muna kami sa isang mini stop. Kasi hindi pa kami nag-breakfast. So ayan, nagbe-breakfast kami today. Ay, not today pala. Ngayon. Yun lang, wala na. Ay, wala na yun na lang. Ayan. Buono daw, sabi ni Sis Mamita. Mas mahal. So ayun mga love-love, so galing kami dito sa Basilica of Saint Anthony sa Padua, Italy. And nakita namin yung tomb ni Saint Anthony di Padua. So si Saint Anthony, kung maaalala nyo si Saint Anthony, siya yung saint na tinatawag natin kapag may mga nawawala tayong bagay or may mga nawawala sa ating mga mahal sa buhay. So si Saint Anthony yung ating dinadasalan. Kasi si Saint Anthony, isa siyang pare. Brief background ni Saint Anthony. Isa siyang pare na siya yung after niyang mamatay, after ng kanyang death, ay siya yung pinakamabilis na nakanonize na maging santo dahil less than a year na siya ay nakanonize na. Kasi si Saint Anthony ay magaling, napakagaling niyang mangaral. Magaling siyang mag-preach. Yon. And pag-preach ay kinilala ng simbahang Katoliko. Kaya itong shrine na to, itong basilica na nasa likod namin, ay isa siya sa international shrine na kinikilala ng Holy See. So, meron tayong mga different shrines sa iba't ibang bansa. So, sa Italy,
isa ito. So dalawa, isa yung sa Loreto, Basilica de Loreto sa Ancona, at ito naman yung Basilica de Saint Anthony. So dito sa loob, ma, 'di ba anong nakita natin, ma, sa loob? Yung dila ni Saint Anthony at saka yung kanyang ang tawag dito, bulong-bulungan. Yung kanyang vocal cords. Buo siya. Buo talaga siya. Nakalagay siya sa parang glass na sacred doon sa loob ng simbahan. Talaga namang So nakita namin yon. May na-feel ka ba, mami, nung hinawakan mo siya? Tatayo yung balahibo mo talaga. Dahil hindi lang yung nawawala nating mga mahal sa buhay, yung talagang nawala na tao na buhay. Dito dinadala nila yung mga picture, tapos nilalagay nila doon malapit sa altar. Tapos yung ating mga mahal sa buhay na nawala na, sumakabilang buhay na, i-pray natin kay Saint Anthony. Talagang doon tayo mag-pray sa kanila. So yun nga mga love. So yung sa likod ko, yung basilica, kasi ang kwento is kaya nandyan yung kanyang dila at ang kanyang vocal cords. After 30 years ng kanyang kamatayan ay tiningnan yung kanyang libingan. So lahat dust, lahat abo na, but still intact pa din yung kanyang dila at saka yung kanyang vocal cords, kasi yun yung ginamit niya nung nabubuhay siya. Nag-preach siya, nangaral siya ng mabubuti sa mga tao. So ayun yung isang miracle na nakilala si Saint Anthony. So siya din yung, kaya yung kanyang icon, may dala niya si Infant Jesus, kasi sinasabi na nagpakita daw kay Saint Anthony si Infant Jesus nung nabubuhay pa siya. So yun, mamaya puntahan naman natin yung iba pang mga churches dito sa Padua, Italy. Love. So we are on our way to Abbey of Saint Justina. At ito ay isang monastery kung saan dito makikita ang mga remains ng iba't ibang saints. So isa na dito ay ang isa sa mga author ng Bible, ng Holy Bible, na si Saint Luke Evangelist. So mamaya punta tayo doon sa Abbey of Saint Justina. See you later, guys. So ayan ang aking mga kasamang mga ka-sisters. Mga nauhaw na sila, sobrang init kasi dito sa Padua. Ayan si Mami at saka si Sis Mamita. Nawawala yung isa. So kami nagfe-fellowship, nagtakbo doon. See you later.
love, so andito tayo ngayon sa Padua, Italy, kung saan makikita natin ang napakadaming simbahan. Banal na banal kami ngayon, guys. Talaga naman. So kasama ko ang aking mga ka-sisters. Hi! Hello kayo! Hello! Hello guys! Ayan. At ang aming sister Aiza na naging ayan, si Sister Aiza. Ang aming official driver, photographer, videographer. Joke! Tingin daw siya sa popeng. Hindi na ng popeng. Masaya na ito. Sabi niya pa. Tuloy, ate. Sabi mo dito ka. Mga sis! Masaya na aming fellowship. Subscribe. Yes. Jeline B. Aking YouTube channel, Jeline B. Okay? At ako naman, Team Tess. Team Tess. Siya po si Tess Magbuhat. Si Team Tess ng Parma, Italy. Thank you. So mga lablab, dito tayo ngayon sa Palazzo della Ragione. Kung ano yan, hindi ko din alam. So i-google nyo guys. I-google nyo. So ang ibig sabihin ng Ragione ay katwiran. Kaya lahat na pumupunta dito ay may katwiran. Kaya dapat ipaglaban. Wow naman! Wow! Wow! So ayan guys, another church. So at my back is the Duomo di Padua. Ayan, yan ang kanilang basilica. Wait a minute, sobrang ano kasi, sobrang init ngayon dito, so hindi na makita yung background. Mamaya punta tayo doon. So patatlong simbahan na namin to. So may paapat pa ulit mamaya, so sa ibang lugar naman. So see you guys! So, mga lablab, andito tayo ngayon sa Duomo Cathedral ng Padua. Okay, so ito ay, I guess, ay patatlo na naming church na napuntahan. So, mamaya may paapat pa. So, tingnan natin, talagang holy na holy kami ngayon. Kaya ito naman yung tinatawag nilang Bishop Palace. So, tara guys, libutin natin ang Duomo Cathedral of Padua. So mga lablab, dito naman sa left side natin, nandito yung Batistero kung saan binibinyagan dati yung mga lumang tao. So magkatabi sila, so Batistero at saka yung Duomo ng Padua. Okay, mga love-love. So, dito po nagtatapos ang aming fellowship dito sa Padua, Italy. At pinakikilala ko po ulit sa inyo ang aking mga ka-sisters. So, ito po ang aking unit leader, ang aming unit leader, si Sister Tess Magbuhat. At of course, ang aking mom, si Lenny, ang aking nanay, at si Sister Gina. Yan po ang mga household leader ng CFC Hold Parma.
At don't forget, guys, to always watch my vlogs. And please like and subscribe Jilindi channel. Don't forget. Wait a minute. Thank you, Lord. God bless. God bless. Bye-bye. Bye. See you next.